Hello everyone, Sir Weds here and welcome back to my channel here on Facebook, YouTube, and on TikTok. So this is another broadcast and this is going to be dedicated to all of our teachers who are hardworking, and of course it's because it's already January and RPMS is on the way. Just a few months from now, most of us will be busy on working with our PMES, complying with all of the necessary requirements. And of course, during our last broadcast, we discussed about the current move by our mother agency pertaining to the review for the revision of the classroom observation that are being conducted in our schools. The issue there is primarily due to the fact that we had a teacher who unfortunately lost her life during her classroom observation. So dahil doon, na-prompt agad ang ating pinakamamahal na central office to do something about it. And I've already discussed that on our previous video. And I'm gonna be posting the link for that in our comment box below. So tonight, disclaimer muna. All the views, opinions, commentaries, and anything that I say here during our broadcast does not reflect my school, my division, and my co-teachers and friends as a whole. So these are purely my opinion, these are my views, and these are my comments about our topic for tonight. So disclaimer muna para hindi naman madama yung iba. Kasi this is gonna be a hard one. Really, I'm pretty sure na medyo mainit ang talakayan natin or subject natin for tonight. If you have any comments, opinions, suggestions, or even you would just want to share your own views regarding our topic for tonight, please comment down in our comment box below, and I'll try to read it later on pagkatapos ng ating discussion, and we're gonna be talking about it, and I'm gonna share my views as well regarding your comments. Kung ayaw nyo naman, you can always send me a message on my inbox kung natatakot kayo, kasi yun yung madalas na case ng ating mga live broadcast. So, for those who didn't know, Central Office just released a post pertaining to the revision for the so-called classroom observations. So, meron na silang final draft, and it is for discussion, quote-unquote, for discussion only, yung final draft. And they are asking all of us here sa ating agency to share your thoughts, opinions, and feedback regarding the final draft. So, I've done that already many times before. So, ayoko nang mag-send ulit. The last one I sent was pertaining to the ECP. Ang problema, wala akong na-receive kahit isang acknowledgement response. Wala man lang kahit na noted, thank you for sharing your opinion. Wala. Kahit isa, kaya hindi na ko uulit. All of my opinions and shares and feedbacks will be posted here on Facebook. But, for the record, I've been doing this for a long time na mag-share sa central office ng aking mga opinions. And last 2018, if I'm not mistaken, it was 2018, the former director ng BLD, if I'm not mistaken, it was BLD ba? When I sent my email dun sa kanila, I actually received a hard copy, posted mail response. May natanggap ako. I'm gonna share the actual picture. Kasi pinicturan ko yung dito. So, ito po yun. So, as you can see nga, may mga head of offices naman tayo na nagre-respond talaga. And this was one na natanggap ko po. Na talagang sabi ko na na-encourage ako na mag-share pa ulit
ng aking mga posts, ng aking mga views and opinions. And that's why I've been doing this. Kasi I've been doing this before pa. Even before broadcasting may nagpapadala talaga ako sa kanila. Kasi mahal ko po yung ating ahensya. I do try to put my 2 cents forward naman para makita rin nila ano yung opinion or views ng mga nasa field talaga. Kasi tayo yung nasa front line. Tayo yung nasa sa harapan ng mga stakeholders natin. We are the ones that they see. We are the ones that they communicate. We are the ones that they see as representatives of our agency kasi tayo yung nasa harap. So, even before I try to publish it, nagpapadala talaga ako. But this time around, since na parang hindi naman nila ina-acknowledge, so might as well post it on Facebook. And for tonight, kasi medyo mahaba itong talakayan nito, so, video. Kasi, nakikita nyo naman, I either post it as a text na nag-post talaga or I publish it on a video. So, ito po yun. So, ito po yung topic natin yan. Ito. So, share ko po sa double screen tayo, okay? Yan. So, as you can see po, ang ano po na ito, this particular file is actually uploaded sa DepEd website. Zoom po natin. Yan. It's actually uploaded on our DepEd website. Ang title po niya is Draft Guidelines on Flexible and Alternative Classroom Observations for Teacher Development and Performance Evaluation. The actual file is 6 pages long. Yan. So medyo mahaba po yung file. The actual file is 6 pages long. And there are, how many parts here? There are a few parts here that discusses what will be the new revisions that they are trying to put forward sa classroom observations. Particularly, ito po yung key features and implementation guidelines. So, ito pong key features and implementation guidelines are providing us with 2 options under the flexibility and evaluative classroom observations. So, we have option 1, which is yung 1 full period in person, and option 2, which is 2 full period video-based classroom observations. Both of which has 4 short period formative observations. So, yan po yung niya. And of course, the specifics regarding options 1 and 2, makikita nyo rin po dyan, as well as the multimodality formative short period classroom observations. So, meron din po specifics regarding that. And the demonstration of non-classroom observable indicators. And the introduction of the use of AI in the analysis of documents. And of course, flexibility in the demonstration of the 37 PPST indicators. So, effectivity po nito will be upon the release of the official DepEd memorandum that will be provided to us via the DepEd website. So, yan po yung ating bagong draft guidelines. Kung makikita nyo po, kung available po sa inyo, na nabasa nyo po ito, you can find it on DepEd's official Facebook account, nakapost po dun. And then you can click on the link that was provided there. And then you will see the same file that I have opened and shared here with you. And then sa bottom pages po, nasa footer po ng file na yon, nakalagay po dun, first draft as of January 16, 2026. So, bakit ko po siya tinawag na final draft? Kasi, bihira po kasi na yung first draft ay nagbabago. At kung meron mang pagbabago, minute lang, minuscule lang yung pagbabago. Yung nakita mo na first draft, yung mga essentials doon, yung mga major parts or items po na nasa loob doon, doesn't really change when
when the final draft is actually released. Yun yung madalas po kasi na nangyayari. So what is our response or our view? Marami akong nakita na medyo questionable, and there are some parts there na actually matatawag ko siyang flaw. There are certain qualities that I saw with the current draft that I believe is not cohesive with what are actually happening in the field, especially within the relationships of the different policies that are working with the PMES. So, sa loob po ng PMES, makikita nyo rin po dito sa first draft nila, no, na nilabas nila. Yung original kasi na DepEd Memorandum 89 Series of 2025, yung PMES na DepEd Memorandum already discusses the foundation of the PMES based on the PPST, yung pong Philippine Professional Standards for Teachers. So yung PMES anchored siya sa PPST. So yung laro dito or yung relationship between the two should be evident, and makikita naman sa PMES na evident nga. And even dito sa first draft nila, evident naman. Pero merong mga loopholes yung PMES that seems to be hindi yata na-address even with our released first draft. And the problem with the PMES is, it is actually the bridge between the PPST and the ECP. So dapat, kapag i-consider mo si PMES, any structural components that are within the PMES must be in consonance with the rationale of the ECP, which is padaliin ang mga teachers' professional development through career progression. So hindi po pwede na mahirap masyado yung PMES tapos sinasabi natin na nagpapadali sa buhay ng mga guro sa kanilang career progression ang ECP. When in fact, yung ECP, mabigat masyado yung reliance niya sa PMES. So dapat, kung i-consider mong baguhin si PMES now, then you must also look into the current policies that are within the construct, within the framework of the ECP. Hindi po pwede na baliwalain mo si ECP. But unfortunately, the draft itself is only talking about the PMES and the PPST. Walang konsiderasyon kay ECP. Yun naman yung ultimate goal din ng mga teachers Kung bakit nila kinukumply itong RPMS, itong IPCRF ng masyadong malaki yung hugot ng mga teachers sa pagbibigay ng attention, ng time, ng effort kay PMES. Kasi nga, mayroong kang ECP. Reliant si ECP kay PMES. To the point that, naging issue pa nga, di ba? Yung pagkakaroon ng mga S or satisfactory score sa PMES previously na mga teachers na hindi nakapasok sa ECP. Kasi nga S daw, mayroong XS within the domains or the components of the RPMS. In other words, napakabigat ni PMES. So you cannot just ignore the existence of ECP when you are trying to revise the ECP or the PMES. That's the reason why yung sinasabi ng ating mother agency na high stakes daw, sinabi nga ni Secretary Angara doon sa previous video natin, broadcast natin, that revise natin ng konti si PMES, not to the point na parang masyadong high stakes. But it's actually high stakes. It is a high stakes yung classroom observation kasi nandun po yung rating doon papunta kay PMES that affects the scores that are being evaluated and assessed within the ECP. That's the point there. Hindi po pwedeng sabihin mong baguhin natin si PMES na hindi siya maging high stakes. High stakes kasi si ECP. Doon nakarely Naka-anchor doon yung progression ng professional growth ng teacher in terms of
being a teacher 1, to career stage 1, to career stage 2, to career stage 3, kung may pangarap pa siya mag-career stage 4, and so on. So, hindi pa po pwede na yung premise natin is gawin natin mas madali si PMES na huwag gawing high stakes. Tapos, i-ignore mo si ECP. Naging high stakes si RPMS because of ECP. That's the reason there. Naging high stakes din si PAST before yung performance assessment ng mga teachers prior to RPMS simply because yun din yung ginagamit sa promotion. Promotion ang dahilan kung bakit high stakes ang evaluation. That's the reason behind all of the anxiety na nafe-feel ng mga teachers. Pero masyadong hindi na konsidera dito sa PMES. Masyadong theoretical. Pansin ko nga, baka AI may gawa nito eh. Ceteris paribus, with all things being equal and assuming na, let's assume with a good, yung tinatawag natin na presumption of regularity, then sige, sabihin na natin hindi. Okay, sige, sabihin na natin okay lang. So, what are my issues with ECP? As mentioned nga, there are two with PMES. As mentioned nga, merong dalawang options dun. Yung choice nga daw. Kasi focus masyado itong bago na draft sa classroom observation. Dun lang siya Dun lang siya nakatenga sa classroom observation. So, the teacher will have two options. Either in person or video presentation. So, the problem with classroom observation is the fact that the draft did not address it being high stakes at all. It did not. That's the truth there. It didn't change the fact that it is still a high stakes activity that is experienced by our teachers. And because of that, when a teacher would choose or by giving teachers options, we are presenting wala kasi mas light na term dito eh. It's actually a facade. It's a facade that we are giving teachers, my choice ka naman eh. You have the choice. Either you can choose option 1 or you can choose option 2. It's a facade that giving your teachers the option between in-person or video. Just because of the idea na hindi pa pwedeng mawala si classroom observation. That's why I say it's facade because wala naman talagang choice si teacher between the two. It's as if I'm saying, if maging palpak yung either choice ni ma'am, if the teacher would choose option 1 and something went wrong, or another teacher would choose option 2 and then something went wrong, hugas kamay eh. Parang, ay, choice mo yun eh. Yun kasi pinili mo. Kaya yun ang nangyari. Di ba? But does it address the core issue of the problem within our agency pertaining to classroom observations? It does not. It really does not. Sige, isa-isahin natin. Option 1, in person. The policy assumes that observations are purely mental and academic. It's a task that is purely mental and academic. It ignores the fact that teachers are often already physically exhausted from standing all day, handling non-teaching duties, and commuting. Why do I say commuting? Bakit ko pinasok si commuting dito? Kasi nawala yun siya sa mga consideration. Ang teacher po sa isang araw, nakakapagod po ang trabaho niya. You talk all day. You have few breaks. Lilipat ka pa ng iba-ibang building, iba-ibang classrooms. You deal with different types of personalities and behaviors of students. And you try to be the best epitome and manifestation of a public servant sa pinakamahalagang citizens ng ating nation, which are our youth.
And then apart from that, we handle a lot of non-teaching duties as well. Yung mga clerical tasks natin, huwag nyo na pong ibalik yung, meron namang DepEd order number 2 and number 5 that removes all of the non-coordinators. Hindi po natupad yun. And let's be frank and honest to ourselves. Meron bang MNE that actually evaluated those DepEd orders saying na bawal na ang mga non-teaching duties sa mga teachers? Huwag niyo pong gawing basihan ang ESF 7. Central Office, do not take that as the be-all and end-all document that proves na wala ng non-teaching duties sa mga teachers. Napakaraming local arrangement na ginagawa sa mga schools. And I have a lot of teachers talking to me, wala sir, ito lang kasi sir, kakausapin ka lang ni ma'am, sabihin sa'yo ni ma'am, ganito, ganyan. Tatanggalin lang sa'yo yung title ng pagiging coordinator, pero yung trabaho, nandun pa rin naman sa'yo. That's the truth there. And that's the reality of our teachers in the field. And then, idadagdag mo pa yung in-person na classroom observation, which resulted to, yun nga, may mga teachers tayo that are overly anxious, overly exhausted already. The preparation for an in-person classroom observations are very exhausting. Imagine, an in-person observation requires the teacher to be on 100% of the time. Kasi kailangan malakas yung boses niya. Kailangan gumalaw niya dito, punta siya doon, punta siya dito, to be engaged with the whole classroom, with the whole class. Po-project ni teacher yung energy niya, kasi nandyan, nakatingin si ma'am, nakatingin si classroom, si school head, nakatingin si master teacher. So, kailangan i-project ni ma'am na talagang, kayang-kaya ko magturo with all of the best of my abilities. For a teacher who is already haggard from the daily grind, the energy required to put on a show, because this is all but a show for the school head, for the master teachers who will be rating them. Let's put it in the most honest and frank statement. It is already a physical health risk. Kaya nga may namatay. It is not just an anxiety issue. Imagine, I'm gonna put a scenario, ha? Marami pa rin tayong mga seasoned teachers. Yung mga, mga nasa early 50s to 60s. Yung iba nga, may mga teachers pa nga na 61, 62, but still are teaching. Hindi pa rin nagre-retire. Uubusin nila hanggang 65. And you know the reason why most of them are still there, working, teaching, not leaving them, and even if they are already considered as senior citizens and retirables. We all know the reason there. Kaya sabihin na natin, kasalanan din naman ni teacher, binaon niya yung sarili niya sa loan. Hindi kasalanan ng teacher na umutang kasi kulang yung panggastos niya. So meron kang mga matatandang teachers, yung mga seasoned na talaga, pero yung katawan regressing na, may arthritis na, tapos nag-handle pa ng grade 1 o kaya grade 2. Tapos multi-grade pa talaga. O kasi may mga multi-grade tayo. Imagine niyo, multi-grade pa talaga. That teacher is already exhausted. Why? Kasi even before class, maglilinis pa yan ng classroom. Maglilinis pa ng labas ng classroom. Grade 1 and grade 2 students, huwag mong asahan na magwawalis yan, and tama yung pagwawalis. Huwag nating sabihin, then let us not assume the best of our grade 1 and grade 2 students right now na marunong yung magwalis. Nagwawalis nga, mas lalo naman kumakalat. Kaya ang nangyayari, si ma'am na lang ang magwawalis. So siya na lang yung maglilinis. Pupunasan pa niya yung mga upuan, i-arrange pa niya.
Kada umaga, yan yung ginagawa ni ma'am. Pagkatapos ng klase sa hapon, uulitin na naman yung paglilinis. Yan yung ginagawa ng teacher. Bakit? Kasi wala naman janitor eh. We don't have janitors. We don't have a plantilla for janitors. Merong mga schools na merong COS, yung mga contract of service. Alangan naman natin wag niyo sabihin sa buong Pilipinas na that's a best practice. Best practice, pabawasan natin yung MOE, yung budget ng school, para lang mag-hire ng mga COS. Ilang COS ang ma-hire natin just for cleaning? For a school that has, let's say, 10 or 20 teachers handling multi-grade setups. So, yung isang janitor, siya yung maglilinis ng sabihin na natin, 6, 7, 8 classrooms, araw-araw. Tapos, yung sweldo, kaliit-liit. Sinong papatol nun? So, most likely, mag-hire ka ng isa, 2 janitor under COS. So, papatay na naman natin yung MOE. So, it's not a best practice. And it's not one of the best options. So, balik tayo dun sa teacher. Matanda, season. May arthritis na. So, syempre, hindi na malakas ang boses, nakalapel na. Pero kasi nga, kailangan niya ng classroom observation, pinili niya yung option 1. Kasi hindi siya marunong mag-video eh. Sabi niya, wag na yung video-video, ano-ano pa, mahirap pa yan, mag-email, magpadala-padala pa. Ito na, classroom, kasi ito na yung nakasanayan ko, classroom observation. Nakasanayan niya, noong mga panahong malakas pa yung katawan niya. Ngayon, medyo, yung bilis ng galaw po noon, hindi na ganun kabilis ngayon. Pero kailangan niyang mag-show. Kasi it's a show. Performance nga eh. It's a show. Kailangan mag-show ni teacher na she's very engaged. She has the energy. Para sa mga grade 1 at grade 2 na multi-grade students yan na tumatayo, lumilipat ng upuan, magpapasensya pa siya, uy, anak, huwag ganyan, anak. Balik ka sa upuan mo, anak. Yung mga ganon. Kasi kailangan niya ipakita yung classroom management skills din niya. So, yun yung ipe-prepare ng teacher for that particular show. Hindi kayo nakakapagod. Tapos na-schedule pa talaga sa mga, sabihin natin, mga alas 11. Or sabihin natin, alauna ng tanghali. Kasi sabi ni school head, ma'am, nakapaschedule na kasi tayo for yung ibang lectures for today. So, pwede ba sa alauna ka na lang natin ilagay? O ang init-init. Di kaya yan mahilo? Kasi kinakabahan pa eh. Yung blood pressure niya, umaakyat. May sakit pa talaga. May arthritis ni si ma'am. Aakyat pa yung BP. Ang init-init pa ng schedule. Hindi pa naman naka-aircon yung mga classrooms ng DepEd. So, naka-electric fan lang si ma'am. Yung humidity, kataas-taas. Bakit? Because teachers know that the principal, the school head, or the master teacher is watching. So every teacher forces himself or herself to stand, walk around, ignoring that body pain, ignoring that exhaustion na sinisigaw na ng katawan. Uy, tama na, relax na. Yun yung nangyari dun sa teacher. During the observation, she collapsed, got sick, and unfortunately, she passed away. The authenticity the policy wants is impossible because the teachers, with such cases, their body is already screaming for rest. But this PMES demands active engagement to get a passing score. And that is the truth. So option 1 is basically what? Option 1 is still the same. Culturally known, culturally practiced,
classroom observation. That is option 1. Wala po yung pinagbago. It's just the same thing. We were only provided with option 2, which is what? Yung video. Siguro naman. Ito yung assumption nila eh. Siguro naman, sa hinahaba-haba ng panahon to prepare, option 2, mag-video-video na lang. I-video na lang ni teacher yung demonstration na niya. Hindi na kailangan na nandun present si school head and si master teacher. Siguro naman mawawala na yung anxiety ni ma'am. Di ba? So that's their assumption. But does it follow? Does the conclusion follow the premise? The policy assume that every teacher also has a what? Also has a smartphone capable of recording a full lesson, has the storage to keep it, and the battery life to sustain it. That's the primary requirement there. So, paano po yung walang mga smartphone? What does our agency suggest? Manghiram? Hindi, nakalagay sa draft. Sinabi sa draft, pwede naman gamitin yung mga available equipment ng school. Bakit? Marami bang equipment ang school? May smartphone ba that is available for all ang school? May camera ba? Digital cameras ang lahat ng schools? Parang masyado yatang mataas ang paningin nila sa mga public schools to actually have recording equipments. Ay, sinabi naman, hindi naman kailangan na 4K o HD quality. No, nag-record pa tayo. Hindi rin naman pala makita. Ano ba ang purpose ng recording? Mapakinggan lang? Audio ba ang sinabi? Hindi video. Kaya nga siya video kasi kailangan makita natin yung movement. Yung reality ng classroom. So, at least, the minimum required is 720p, yung resolution, which are only capable using what type of gadget? Smartphones. Namimigay ba ng smartphone ng DepEd? Hindi naman May in-issue sa ating laptop. O sige, gamitin natin yung laptop. Public na rin natin yung laptop. Pero lahat ba ng teacher na issue ng laptop? Hindi rin. At kahit na gamitin natin yung laptop, yung camera sa laptop, yun yung gamitin natin pag recording, hindi maririnig ng laptop yung yung boses ng teacher from the blackboard. Kasi ilalagay yung laptop doon sa lamesa, which is at the back. Sasabihin, ilalapit yung laptop na malapit kay teacher. So ano yun? Demonstration, si teacher lang nakikita. Paano kung move si teacher sa kabilang side? Paano gagalaw yung camera? So dapat nasa pinakadulo talaga. So kailangan mayroong wireless microphone si ma'am that is actually attached dun sa laptop or sa cellphone na gagamitin. So maghanap tayo ng tripod. Kikita nyo yung unrealistic na assumption nitong option na to. Plus yung storage. Sabihin na natin may smartphone si ma'am. Anong gagawin niya doon sa mga pictures at video niya doon sa loob? I-delete niya. Ililipat niya sa laptop. So, nabigyan pa ng ibang trabaho si ma'am. Nagdagdagan pa yung problemahin niya. Lilipat ko pa itong mga picture ng mga anak ko, yung mga video namin ng anak ko, ililipat ko muna dito. Tapos hindi techie si ma'am, hindi marunong malipat, na-delete. Na-perwisyo pa yung teacher. Kaya ako sinasabi na parang napaka-unrealistic. It's a facade that giving these teachers these options, and it's also a burden at the same time if ever they would choose the second option. Yung mga teacher pa na old school masyado yung cellphone, yung battery ang bilis-bilis malobat. So what are we suggesting now? So anong gagawin ng teacher kapag ganon?
mag-recording na lang talaga ako kasi ayoko na nandyan si school head. Baka kasi pagalitan ako or what, para natatakot ako kay ma'am, ganito, ganyan. So, anong gagawin ni ma'am? Bibili na lang siya ng cellphone para lang sa recording. Huwag niyo sabihin hindi yan totoo. Kasi nangyari yan sa pandemic. Nangyari yan during pandemic. Napilitan ng mga teachers bumili ng laptop para lang sa online classes. Huwag natin sabihin hindi yan totoo because that really happened. Let us remember, here in our country, a smartphone is a significant investment to the point that teachers even uutang pa para lang makabili ng smartphone. When we require teachers to prop up their personal phones for 60 minutes to record a class is a massive risk. Why? Kasi kapag nandun yung cellphone, tatayo yung estudyante, matumban niya yung cellphone, mahulog, mabiyak yung screen ng cellphone. Anong mangyayari? Does the policy cover that loss? Pababayarin ba natin yung bata? Yung school, magbabayad ba? It basically shifts the risk from our agency, from providing the supposed equipments to the teacher using personal property. Hindi yan imposible. Kasi nangyari yan sa akin noon. Hindi cellphone. Naghiram ako ng projector sa office namin. Ilagay ko yung projector ko sa gitna. Grade 3 yung mga students ko Grade 3. I don't know if I still have the picture so nangyari sa laptop ko that time. Kasi nga, hindi makita ng estudyante yung projection, tumayo yung bata, pumunta sa gitna, nandun yung projector and then nandito yung laptop ko, tinamaan yung laptop ko, nasira yung screen ko, alangan pabayarin ko yung bata. Personal laptop ko yun. Gumanon talaga yung screen. Yung flex niya, natanggal. Kasi may hawak na yung notebook niya. Cramped up kasi yun. Maliit yung classroom ko eh. Yung mga upuan, dikit-dikit. Tumayo yung bata, pumunta sa gitna. Hulog yung laptop ko. Kasi na yung bata eh. Ano ba tawag dyan sa Tagalog? Talisod. Hulog yung laptop ko. Manon yung screen. Ano mangyayari? So devastated si teacher. Not necessarily na na-fail yung lesson niya. Pero kasi nasira yung gadget niya. So, sino magbabayad nun? Si teacher pa yung magpapaayos. So, is this a flexible option? That particular flexible option turned into a financial disaster. Buti sana kung katulad sa mga private schools na available lahat. Department pa yung magbibigay ng mga tablet, tripod. Walang problema. Kahit pa masagiran niya ng bata, gagawa ng incident report si teacher, bibigay niya kay principal. So what does this policy actually tell us? Swerte kung marami kang gadget ng problema. Kung meron kang equipment, go. Pwede in video. Pero hindi siya feasible sa mga hindi techie, sa mga medyo nasa season na. Another thing, the problem with videos is, na-mention din sa draft Na-mention din to sa draft na
something about ensuring that there is security in terms of data privacy, child protection, and ethical standards. Yun. Diba? Paano yan? Binidyohan mo yung mga bata. Paano kung hindi papayag yung malaman ng parent? Kung ayoko yung binibidyo-videohan nyo yung anak ko. Ayoko nakikita yung anak ko sa videos. So, ano mangyayari sa recording? Pwede pa ba i-submit ni ma'am yun? Kumbinsihin yung magulang, okay lang ma'am, kami lang naman eh, kami naman dito eh. No, the reason why we have the Data Privacy Act is because of that. Kailangan magpaalam muna sa magulang na your child will be included sa recording ng video demonstration ko ha. Paano kung hindi papayag yung magulang? Sige, wag na lang natin isama yung anak mo. Paano yun? Another issue with videos. Tutok tayo dito eh, kasi ito yung bago na i-introduce nyo eh. It actually makes the teacher more conscious about what she's doing. Especially if the teacher is not good with editing. The mere fact that the recording of videos for classroom demonstrations, as mentioned in the policy, is the recording should be unedited, continuous, and the entire selected lesson period. So from start to end, nakalagay yan is option 2. Item D. Nakalagay yan dun eh. So basically, we have a camera that is recording each and every second for the whole period without non-stop. Para siyang surveillance sa loob ng isang period. Mas magiging conscious si ma'am kaysa sa in-person. And once the lesson is finished, tapos na ang recording, ibibigay na yon kay school head or kay rater. Unlike sa in-person na hindi mo pwedeng i-rewind, ito pwedeng i-rewind. It is a permanent demonstration of the teacher's competency or failure. Diba? It doesn't blink. The camera does not blink. Hindi katulad sa mga mata ng mga rater and observation na kung medyo inaantok-antok pa. Ito, no. Ito may rewind. Ano yun? Anong ginawa ng bata? Anong ginagawa ng mga bata? I-rewind ni rater, i-rewind ni school head. It doesn't blink. And it's permanent. Once napadala na yan, it's an evidence of your success or failure. Ano nga bang purpose ng classroom observation? Teaching, mentoring, technical assistance. In other words, it is already assumed na hindi talaga perfect yung demonstration, yung performance, yung show ng teacher. Kaya nga siya inoobserbahan. Ito yung tinatawag na micromanagement eh. Kaya nga ganun, di ba? And ang video is permanent unless i-delete mo. And then what's the purpose of having it recorded kung i-delete din naman, di ba? Ang mahirap niyan, hindi nyo ba inisip na pwedeng gamitin nyo ng mga medyo na school head as, ito, sample, it is a video during the LAC or meeting. Ito, yung ginawa ng teacher, ito, mali ito, hawag nyo itong gawin. Hindi ba prone sa possibility na ganon?
I hope you're seeing the point here. Why I said from the beginning na medyo and then let's move on. Dun sa mention na non-negotiable indicators. The draft assumes that teachers write unique, thoughtful lesson plans. Mga DLL nila, these are highly contextualized sa mga students natin. But in reality, due to the sheer volume of paperwork, mga form, reports, many teachers resort to copy-pasting lesson plans from the internet or even colleagues just to meet the deadline. Kasi checkan na daw ni ma'am yung DLL. Kaya nga meron kayong mga katulad ng DepEd Tambayan na yan, which I really hate. I really despise that website. Kasi it takes away the core or the core of teaching, which is the backbone of writing lesson plans. Kasi dun talaga dun mo makikita kung yung teacher alam niya talaga nung plano niya sa classroom niya Pero yun nga, di ba? Hindi ba student-centered supposedly ang pagtuturo? Pero meron kang non-negotiable indicators that must be demonstrated. So, focus ka dun sa non-observable non-negotiable indicators. Ano ba yung mga non-negotiable indicators na yun? Tingnan ko ulit. O ito. There are 6 content knowledge and its application within and across curriculum areas. Strategies for promoting literacy and numeracy. Literacy and numeracy. So, hindi pwedeng mawala yung isa sa dalawa. Hindi pwedeng puro literacy lang. Hindi pwedeng puro numeracy lang. Dapat literacy and numeracy. At the same time, the strategies should have the developing critical thinking, creative thinking, and higher order thinking skills. At the same time, the teacher should also manifest management of learner behavior, planning and management of teaching and learning process, design, selection, organization, and utilization of assessment strategies. Saan ang student-centered na part dito? Saan? Especially for cases wherein students are really behind. Pero kailangan mag-demo si ma'am. So, ang ending, i-assume na lang na yung mga estudyante, competent na. Kasi nga, it's just for show, di ba? Kasi, by making certain indicators na negotiable, blind compliance nga yan. And if the teacher doesn't have that time, the luxury to create a new lesson plan, they will just copy a plan that looks like it has those indicators. Ang dami sa Facebook ngayon, binibenta pa nga ng iba Binibenta yung yung USB, yung flash disk. Does the policy improve teaching? Does it improve the teacher's ability to find the appropriate lesson for the students? Or does it only improve the teacher's ability to find a template that matches the checklist? Ano bang advocacy natin dito? And I always stress on the aspect of differentiated instruction. Yun talaga
Yun, numeracy, literacy, pero hindi pareho yung competency ng numeracy and literacy ng loob ng isang classroom. Kaya meron tayong dapat gagamitan ng differentiated instruction. So yung lesson plan mo must be suitable in using what we call as differentiated instruction. Mahirap kaya niyang gawin? Mahirap yan gawin. Kaya bang gawin? Kaya. Pero hindi madali. And it takes time to actually compose one. And because it takes time, yun nga yung punto ko. Ang dami na nga tinatrabaho ni teacher. So, ano nangyari? Meron naman mga lesson exemplars eh. Gamitin na lang pala yun. So, yun yung gagamitin. Ita-download, i-print, bibigay kay principal, kay school head, kay rater. And during the observation, what happens? Kahit the teacher did not show differentiated activities, kasi hindi naman talaga niya forte or master yung lesson plan na yun. Pero kasi yung papel, sinabi niya na, merong differentiated dito, okay na. Ito yung mga requirements, checklist ng PMES, okay na, fights na, go. The rater signs it without checking it, if it actually happened. Ano nangyari? Is this a learning system or a deceptive system? Ubus na yung kape ko. Ay, pang-apat. Yung walkthrough. Walkthrough ba tawag dun? Yung micro walkthroughs. The draft calls these micro walkthroughs for coaching. Di ba? 10 to 15 minutes ba yung nabanggit dun? Yung binasa ko kasi, ko naman minimorize yun, no? In the field, kung naging public school teacher po kayo, sa mga nasa opisina po at nakaupo, ito pong walkthrough, yung biglang lalakad yung rater, kasi alam na ni teacher walkthrough to, yun, naglalakad na naman, walkthrough. It actually interrupts the teacher. Sabihin na natin, during the walkthrough, nagtuturo si ma'am. So, 10 to 15 minutes, parang, doon yun. Conscious na naman si ma'am. Mayroong mga considerate na mga school heads, na mga raters, yung micro walkthrough ko for coaching will be during break time. Yun na lang nga yung personal time ni ma'am, magagamit pa. Yun na nga yung sa kanya, nanakaw pa. Di ba? Ano ba mga break time ni teacher? Yung break time niya, lunch break. O sabihin na natin, ano pala, yung break time niya na sa loob ng 2 hours, hindi naman para doon yung 2 hours eh. Kalaki-laki ng trabaho sa preparation sa isang klase. Pero sabihin natin, sige nga, it's just for coaching naman eh. But is it really seen as coaching? Or is it seen as an inspection that basically disrupts the teacher's activity? It stops the teacher from taking a break, from eating their lunch, or from preparing visual aids, or from resting, or even from checking all of the activities. Kung natin yung tsempuhan na dumating si rater, si ma'am, nag-check ng mga activities ng mga bata, o saka pa darating yung rater, si school head, or si master teacher, makikita niyo yung scores ng mga bata. Paano ko na-tsempuhan na yung mga scores ng mga bata hindi naman kagandahan? Ano mangyayari? Hindi magtatanong na tuloy si principal tsaka si master teacher. Uy, bakit kalit-lit na mga score ng mga bata mo? Anong nangyayari? O so, anong gagawin ni ma'am? Kakabahan.
Mag-i-explain ng todo. Ma'am, kasi ganito kasi, ma'am. Bago kasi ito na lesson, ma'am. Ito, ma'am. Ito kasi itong batang to, ma'am. Hindi kasi ito madalas pumapasok. Naging defensive si teacher. Kung gumagawa ng visual aid si ma'am, mag-i-explain pa si ma'am kung bakit yun yung napili niyang visual material for the lesson. Paano kung nagbe-break time? Ma'am, teka lang mo. Kumakain pa. Your lunch break is gone. Your blood pressure goes up. Did she get coached? No, she got interrupted. The formative support, which is viewed as something that should support the teacher, is now viewed as a nuisance. Because the school head, the rater, seemed to be someone who didn't consider that the teacher is trying to survive the day. Part na yun ng daily routine niya. Pero nanakaw pa. Reality yun. That's the reality. And last but not the least, AI and digital platforms that will be used for what? To assist the rater and the school head for for non-negotiable, non-classroom observable indicators ba yun? Yun ba yun? Clear ko muna. Reviewin ko. Buti niyo maliwa. Ayaw ko magkamali eh. Analysis. O yun na nga, non-classroom observable indicators. So tama pa rin yung naalala ko. It will be used for use of artificial intelligence platforms in the analysis of documents. Wow. Diba? The draft encourages AI analysis and online submissions, which completely disconnects from the reality of schools in geographically isolated and disadvantaged areas. Yung mga nasa bundok, yung mga walang internet, yung problema pa sa kuryente. Paano yan? Ay, hindi sir, para lang naman sa may available. Para lang naman dun sa may available, sir. Hindi naman siya compulsory sa lahat. Encourage lang naman, sir. Yung mga available lang naman. Okay, good. Sabihin na natin. So there's marginalization pala. This part of the policy is only good for those who have the availability. Ganun ba? Sige. Sabihin na natin na it's only good for those who have available internet connections, laptops, or smartphones. Sila lang. Sige. Okay, good. Assuming yung mga master teachers ang raters. So, saan nila ito tatrabahuin? Sa school? Sa loob ng classroom nila? So, kaninong internet connectivity ang gagamitin? Kay teacher na naman. So, gastos na naman ni teacher. So, pwede naman dun sa offices. So, pupunta pa siya ng office. So, kailan niya to gagawin? During his or her break time? Within the 2 hours? From the 6 hours na teaching, yung 2 hours na vacant, doon niya yun gagamitin. So, pupunta pa siya ng office just for that. Yun ba ang sinasuggest ng policy? Aalis pa siya sa comfort ng kanyang classroom just to comply? Para lang hindi siya gumastos? So, ang nangyari, si teacher na lang gagastos. Diba? Ulitin ko si teacher na lang gagastos ng kanyang sariling internet connection. Ngayon, so syempre, si teacher na. Ngayon, si teacher gagamit ng AI. Kasi meron siyang Microsoft Office, kasi meron tayong co-pilot sa Microsoft Office natin, hihintay siya ng document na isasubmit ni Rati. So pag nandun na, gagamitan niya ng AI analysis. Gamitin natin yung co-pilot. Kasi co-pilot ang gamit ng Microsoft
Ngayon, tanong, how competent is the reader to use AI? How? Kasi AI analysis is only as good as how you communicate with the AI. Kaya nga merong prompt engineering. Unless you're good in writing prompts, then you will get the desired output from the AI. But if you're not, the AI will just spit out anything that the AI believes to be what you are asking for. Ikaw naman, kasi assuming na mas matalino pa si AI kaysa sa akin, tatanggapin mo agad ano ang output ni AI. Dito, high-tech to eh. Computer na may gawa, oh. Wala nga naman, ano. Sino ba naman ako? So the tool is only as good as how you communicate with the AI. But not everyone is good at communicating with AIs. Kaya nga, na-open yung, lumabas yung concept ng prompt engineering. And I'm not saying the use of AI is bad. Of course not. It's good. For as long as you are also working on it on a daily basis or even in an hourly basis kasi yun yung part siya ng work mo. But if you're not really indulged with the use of AI can actually mislead and misdirect depending on what you're asking them. And there is this thing we call hallucinations. Yung gumawa ba ng policy, kinonsider ba niya to? There are AI hallucinations. You're asking the AI to summarize something or look into this or you will send a document. The AI will not read all of that. Kasi nag-hallucinate yung AI minsan. Did DepEd, did our agency train our teachers, our teaching and non-teaching personnel to fully utilize AI against hallucinations, against incorrect or misleading outputs, and the use of prompt engineering or practically using how writing prompts? Meron bang ganun na nangganap? Capacity building for that? Wala. Ang dami sa YouTube. And since 2022, and I've been indulged with the use of AI. I use AI personally. And good for those who actually spend time to learn how prompt engineering works, what are the different AI platforms that actually produces less hallucinations, and how to ask AI properly. But not every teacher is as good as that. Because this is a new skill. It is a new skill. And not everyone are actually capable of maximizing or even correctly utilizing AI. And now we're going to ask our teachers to use AI to basically analyze non-classroom observable indicators. Masyado mataas yung tingin natin sa AI. And then masyado mataas yung tingin natin sa teacher na marunong siya gumamit ng AI. And the problem with AI is the biggest disconnect between AI and humanity. What do I mean by that? When AI analyzes, it uses specific structures and certain algorithms depending on what is being asked. It will be purely objective. Kaya nga prompt engineering. Kasi it will be purely objective on what was asked. So magkikreate siya ng structure and algorithm kung ano yung gagawin niya. Based on ano ang binigay sa kanya na instruction. So mawawala yung humanity. Ano yung humanity? Yung humanity factor, yung humane factor that is present in each and every rater. Ito, iba na wrong grammar lang to si ma'am dito. Okay lang to. Okay, gets ko to.
ako kasi nahihirapan. May problema din kasi si ma'am. Meron siyang problem ngayon sa family. So medyo considerate. Yung mga ganun na bagay. Does AI analyze that? No. No. It doesn't. Mawawala yun. Kahit na sinabi pa yung part na meron dun that's the use of AI tools shall not replace professional judgment. Rather, it shall complement the roles of observers, coaches, mentors, and school leaders in providing meaningful feedback and guidance. Kung yan lang din naman pala, tanggalin na natin yung AI, redundant lang siya. If the AI will merely support, tanggalin na lang. Bakit? Dodoble-doble yung trabaho. At kapag yung response ni AI is not what was immediately thought by the rater, magkakaroon yung doubt yung rater. Baka mali ako, tama si AI. Computer to It creates confusion. And if that's the case, wag na lang. Tanggalin na lang. Medyo mahaba na yata itong 1 hour na ako. Pasensya na. So, the real gap that are clearly seen and is present with these policies is kung titingnan mo lang ng mabuti, kung aanalisahin mo lang ng maayos, and hindi mo tatanggalin yung reality from writing the policy, malalaman mo yung mga butas niya. Hindi porke professional teacher na agad si ma'am, hawak niya yung oras niya, available yung lahat ng resources and gadgets na gamit niya, that would supposedly support the so-called draft. The reality is, our teachers are public servants who are overworked, under-resourced, and are merely surviving in a day-to-day basis. And ang pinakamalaking problema ng policy ngayon is that, as I said at the beginning, hindi niya tiningnan ang ECP. Yung PPST yung anchor, yung PMES ang process na mag-evaluate sa mga anchor ships na supposedly i-demonstrate ng teacher. The ECP should be rewarding the teacher who demonstrated that which is mentioned in the PMES. So kung mahirap yung PMES, yung ECP. The ECP promises promotion but ties it to these impossible standards. And the options that are being provided with this revised first draft are only beneficial to those who are already competent enough to use the different platforms and equipments that are already available in our new generation. For those seasoned teachers, yung mga hindi techie na teachers, dun sa mga factors that would be the results and the effects of the implementation of this so-called options, as we mentioned a while ago, these are realities that must be taken with high consideration in finalizing the supposed draft that should be addressing the issues on classroom observations that are being practiced in our schools, in our country.
Hindi po ako against sa classroom observation. Hindi po. Against po ako kung ang classroom observations hindi na makatao. Hindi na siya considerate. Classroom observations should not be tied with the PMES. I believe classroom observations should be focused solely on professional growth, that the teacher will accept, will see na I need to do better. Kasi hindi lang to siya para sa akin, para to sa mga bata. Hindi lang siya dapat na parang para sa RPMS. No. Hindi dapat ganun eh. Pero nagiging ganun na. Kaya ko po sinabi last time, nagiging checklist na lang lahat. And that's why teachers demonstrate according to the checklists. They do not demonstrate what they really are good at. And they could not demonstrate what's really in their hearts, which is the love for teaching, the love for their students. Yun ang hindi ma-measure ng PMES. I hope you learned from this broadcast that I had tonight. Sorry sa mga nasaktan or hindi nagustuhan yung opinions ko. But I've always been an open book and I stand to be corrected. If you think I'm wrong, tell me I'm wrong. And if I believe na mali nga ako, according to how you would be able to explain my mistakes, then I will gladly retract whatever I said and I will apologize. I stand to be corrected. Hindi naman din ako perfect eh. Kung ina-assume nyo, sir, na-mention na nyo yung mga issues dito sa draft, so what could you do better? What can be done to correct or to do better? No, I will not suggest anything. It's beyond my pay grade. Besides, when I suggested last time, hindi naman ako in-acknowledge. So, baka hindi talaga ako magaling. So, beyond that, if you have any other opinions, questions, if you like this video, please do not forget to follow our Facebook account, our YouTube channel. Your support in our YouTube channel helps make us grow. So, yung simpleng like lang ninyo, okay na po, masaya na po ako dun. Hindi nyo na po kailangan mag-subscribe talaga. Kahit likes lang. Share nyo lang po yung video, masaya na po ako dun. Kung may gusto nyo pong makatulong sa akin, then you can just share this video to everyone else. We can have a open forum po kung meron po kayong gustong i-share. Babasahin ko po yung mga comments niyo. Yun lang po. So, okay, mayroon na pong nag-message sa atin ngayon, sa inbox. Bakit kaya ayaw nilang mag-message sa comment section? Siguro nga talaga, there's just this, parang, siguro, ang anxiety din to comment, Talaga. Shout out kay Ma'am Lorna from my old school. First school ko sa DepEd. So, ang tanong niya dito sa atin is, pwede ba daw i-list ko yung lahat ng mga naging items na binention ko dito sa live broadcast natin? Okay, so I actually mentioned 7 points, if I'm not mistaken, kung tama ba yung pagkakaalala ko. There were 7 points that I mentioned which I consider to be some sort of gap, concern, flaw, if I may say, in terms of how I viewed the first draft of the
supposed revision on the policy on classroom observation. The first nga po is, yun nga, i-review lang natin sa mga hindi nakapanood kanina, no? And sa ayaw ng mag-rewind. So, the first na mention ko po is yun nga pong in-person option 1. Yung option 1, hindi pa. Yung provision ng classroom observation na draft is designed without considering the ECP. So, medyo meron silang relationship with the PPST and the revised draft ng ating classroom observation, pero na-disregard yung policies involved within the ECP. And as I mentioned a while ago, hindi maaaring i-disregard yung ECP kasi yun yung end point ng evaluation ng RPMS. Yun yung magiging parang RPMS is the gatekeeper ng promotion or keeping the teacher on the same position for the next 3 years. Yan yung isang issue ko din sa ECP, yung 3-year cycle niya. But I will not be talking about that. The second point, apart from disregarding the ECP, the second point is, yun nga, mention ko, na yung option 1, kasi meron dalawang options ang bagong draft, option 1 is basically the same thing that we are practicing right now. So all of the issues, concerns, and problems that we see within the practices of classroom observations currently will still be the same issues, concerns, gaps, and problems that are available with option 1. That's why they provided the option 2. Option 2, which is the in-video or video classroom observation. And yun nga po, yung mga burdens or risks and issues ng option 2 ng video is, yun nga, the lack of resources available. Yung sariling resources ng teacher ang gagamitin sa video. Hindi kinonsidera kung ano lang ang yung merong resources na available din yung teacher. Example, yung capacity ng mobile phone, ng smartphone. It is assumed and presumed ng draft na para bagang kumpleto ng gamit yung teacher when it comes to recording himself or herself within the classroom context. Kasi nga, yung full 60 minutes ang kailangan i-record. Yung full from beginning to end na ginawa ng teacher during the classroom observation, yun yung dapat ma-record. Madami yung risks. Una, yung capacity ng cellphone, yung memory niya, yung audio capacity din niya, yung physical risk ng cellphone na baka masagi nga ng bata, gaya ng nangyari sa laptop ko when I was still teaching. Nasagi ng bata, ako nasira yung gamit ko, ako pa yung nagpaayos, problema ko pa. Hindi pa pwedeng gawing justification na gagamitin yung mga resources na available ng school. Hindi naman lahat ng schools merong mga technology that is available for the teachers to utilize on a daily or even a scheduled basis, especially kung malaki masyado yung school. The third problem with the in-video or option 2 is yung data privacy, the data privacy concerns na pag masasama mo yung mga bata during the classroom observation. Another issue with that is classroom observations using in-videos implies that this will become a permanent evidence against or for you. In other words, kung mayroong mga mali doon sa classroom observations mo, recorded yun. The camera does not blink. Hindi siya katulad ng teacher na pumipitik-pitik yung mata, kumukurap-kurap. Hindi ganun. Full, walang kurap yung camera lens. I-record niya from your slightest mistake, from your typo error, clerical error na sulat mo sa blackboard. Lahat ng yun, marirecord yun siya. At hindi kasi siya pwede talaga i-edit. Yun yung sinasabi ng policy. Yun yung mga maraming issues ng in-video ng option 2. Number 3 is the non-negotiable indicators. Yung minention natin kanina na kailangan yung blind compliance na kailangan makita talaga yung mga non-negotiable indicators, which again proceeds to the next issue, yung mga subjectivity ng mga raters and observers in terms of what they viewed to be should be measured within the policy, within the context of the classroom observation tool. So kasi nga non-negotiable siya, dapat makita talaga
Yun nga, na-mention natin yung literacy and numeracy, yung issue about the interpretation on what is actually differentiated instruction, yung mga yun, so blind compliance yun lahat, kailangan yung gagawin ng teacher. Kasi nga, kung hindi niya yun magawa, hindi yun magiging check sa kanyang COT, yung sa classroom observation tool. And then, the fifth one, the fifth issue is yung mandatory na short period observations, yung mga micro walkthroughs. Yung mga micro walkthroughs na ito are not seen as something that is pro sa mga teachers. In the end, it might actually be considered as an interruption. It only takes the valuable time, the personal time ng mga teachers. And kasi nga, without coordination with the teacher, biglang susulpot na lang yung rater doon, makikita on candid yung teacher, kung ano yung ginagawa niya. At hindi po pwede sabihin natin na it's just for formative. Kasi ilang beses ba magkakaroon ng micro workthrough sa isang taon? Di ba? Nakalagay sa policy 4 times. So it would actually influence the rater or the school head or the master teacher kung ano sa tingin nila yung perception nila sa teacher na yun. And it will ultimately affect the evaluation on the teacher that is actually being rated, assessed in the so-called PMES. And then the sixth one, seventh na ba? Sixth one. 6 lang pala yung na-mention ko. The sixth one is the AI or the digital platforms. Not everyone has the access to use AI and digital platforms. AI is subjective. It takes away the humanity in the evaluative process on assessing these so-called NCOIs. AI also requires skills and competencies, which means hindi po pwede na yung teacher, yung rater or yung school head, hindi marunong mag-AI. Ang ending, kapag gagamitin nila yung AI at hindi sila marunong mag-prompt, hindi maganda yung magiging output ni AI. At kung hindi maganda yung output ni AI, sino pa yung i-contest ng teacher? Can the teacher contest the AI? Hindi. Yun yung problem dun. Sinabi ng policy na kailangan daw i-review nung rater yung magiging output ng AI, but most often than not, hindi naman yun mangyayari. Kaya nga, ginamit ang AI and digital platforms is to help in assessing, reviewing the NCOIs simply because the central office, the draft, the persons who were involved in crafting the draft knows na may mga schools na umaabot ng 100 teachers. So imagine that. Napakalaki ng population ng mga teachers sa isang school. So kung ilan lang yung rater, ang gagawin niya, i-automate na lang natin, AI na lang patrabuhin natin, kasi kailangan basahin ko lahat ng NCOI sa mga lesson plans, o AI na lang. Ang ending, kung ano yung magiging output ng AI, yun yung asahan ng rater. O yun na yung ilalagay niya doon. Hindi na yun i-contest ng rater. Paano yung ratee? Kung gusto niyang i-contest yun, kanino siya magko-contest? Kay rater. Sasabihin ng rater, yun yung sinabi ng AI So yun yung nakalagay sa memo sa policy So unfair siya sa ending ng mga teachers. So that's why I really found this one to be very I was supposed to broadcast this last weekend, pero yun na nga, medyo nagkaroon ako ng parang alam niyo yun, yung I was parang nagda-doubt ako, dalawang isip, medyo napipigilan din at some point. Pero sinabi ko sa sarili ko na yun nga, I've been doing this naman kasi sharing my opinions. I always want to be true to myself. And I have always been pro-teacher. And alam naman yan lahat ng mga tao. Everybody who follows me here on Facebook, on my YouTube channels, and all other, social network platforms that I have, alam po ninyong lahat that I have always been pro-teacher. So I have never been on the opposite side kasi naniniwala po ako na kung ano yung mas makakabuti sa mga teachers will create an effect on our students. So yung performance ng teachers, kung maganda yung policy para sa mga teachers,
maapektuhan, matutulungan at magkakaroon ito ng magandang resulta sa magiging performance din ng mga bata. Yun yung paniniwala ko eh. Kaya nga every almost all of my videos at the end ulit-ulit kong tinatapon yung tagline ko. Kasi yun pong tagline na yan, 2017 ko pa po yan pinagsasasabi nung dinanap po namin yung mga policies and the tools that were used in the school forms. And then shoutouts po sa mga friends and bosses po natin sa central office who have been very pro-teacher in their advocacy in releasing policies. But unfortunately, this one, I would really stress on my opinion, my case that I stand that the current draft in its form and in its essence is really not pro-teacher. It isn't pro-teacher. Kaya mahirap po talaga na kung itong first draft na to is yun na yung magiging finalized draft. As I mentioned sa earlier part ng video, I believe na most of the time yung first draft nagiging final draft na rin talaga. Any other questions? So, dalawa lang itong nasa inbox eh. And yung second question it's not a question, it's actually a comment. Ayaw kong basahin kasi medyo mas matalim pa yung words na ginamit niya kaysa dito sa mga binodcast ko po ngayon. But I hope hindi pa po ako nakakabalik sa pagtuturo. Currently, I'm still on a non-teaching position. But I hope po na kung makakabalik na ako sa pagtuturo, sana maplansya naman nila yung mga ganitong aspeto ng ating mga policies that are inherently, supposedly, para sa mga teachers. Kaya po, at the end of the day, I still try to advocate for our teachers. Salamat po sa lahat ng mga nanood po ng ating broadcast tonight. We were able to reach a huge number of viewers. So, compared to our previous broadcast. Again, this will be cleaned up and then i-upload po natin sa ating YouTube channel. Doon ko po i-finalize yung video, yung mga kailangan i-cut. Especially kanina nung nawala yung internet ko, nag-disconnect siya. So, I needed to reconnect. Buti na lang merong 20-second delay yung ating OBS kaya na-re-upload agad. So, buti naman po at hindi po naputol yung total broadcast ng ating video ngayong gabi. So, maraming salamat po sa mga nanood. Salamat rin po sa mga nag-share ng ating video tonight. I hope I was able to raise the concerns that you must have also had. Kasi hindi lang naman po ako yung may concern na ganito. I'm pretty sure na may mga teachers din po tayo in the field that also had the same point of view that I have mentioned tonight dito sa ating pong broadcast. And as I said, mas maganda po kasi na yung mga concerns po natin ma-upload po natin or ma-share po natin sa ating pong mga kasama sa central office kasi sila po ang nagfa-finalize ng ating mga draft. Sila po yung nagfa-finalize ng mga policies that will be implemented para po sa ating mga kaguruan. So, tayo po yung mga apektuhan dito sa baba. And being in the front line, as I mentioned at the beginning of this broadcast, being in the front lines, we are known to be the representatives of our agency. So, I always believe that the strength of a group is measured in its weakest member. So, kahit gaano kalakas po yung mga members ng grupo, kung meron pong really behind na abuso or hindi naman siguro na abuso na hindi na nabibigyan ng karampatang atensyon, we will always be measured with the weakest amongst of us. So, yun po yung aking paniniwala. So, I think that would be the end of our broadcast for tonight. Thank you very much for joining us, for joining me with my short, hindi na to short, medyo mahaba na to broadcast ngayong gabi. Again, maraming salamat po sa inyong pagtutok, sa inyong pakikipag-ugnayan, sa inyong panonood, sa inyong pag-share ng ating mga video. I will try to be broadcasting every week, once a week po.
I am targeting na every weekend makakapag-broadcast po tayo sa kung ano man ang mga ganap sa ating ahensya, and I'm gonna be calling it Weekend Wednesday, Wedsmers Weekends or Weekends with Wedsmers. So depende na, saka ko na pag-iisipan ko na lang yan. Basta within every week, mag-upload po tayo ng mga balita regarding po sa ating agency that will affect our teachers in the field. So again, I leave you with the same quote that I've been saying since 2017. Sana po marinig at may sa puso lalo ng ating central office ang quote na ito po na paulit-ulit ko kong sinasabi na kung ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan, ang mga guro po ang pag-asa ng ating kabataan. Maraming salamat po sa panunood. Ako po inyong lingkod, Sir Weds from Davao City. Magandang gabi sa inyong lahat.